Magandang araw mga kaibigan, magandang araw Pilipinas, magandang araw Las Vegas, magandang araw world. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagbubuntis. Pwede ba na maging delikado ang pagbubuntis? Kasi sabi nga nila kapag daw ikaw ay manganganak, ang isang paa mo raw nasa hukay na. Pero bakit nagbubuntis? Kasi syempre kailangan na dumami ang ating lahi. Pero ano yung mga kinakaharap ng pagbubuntis na kailangang malaman ng mga bagong mommies, magiging mommy, at pati ng kanilang mga asawa dahil kailangan tulong-tulong sa pag-aalaga sa isang pregnant woman. Ako po si Marupa Hati Sarne. Ngayong araw na ito ang kasama po natin, isa pong napakagaling na obstetrician gynecologist. Direkta mula po sa Bohol, nasa Cebu rin siya ngayon. Ang ating OB-GYN po ay nagpakadalubhasa dito po sa Manila, subalit siya po ay lumipat na po dyan sa Visayas, Visayan region. At ang kanya pong pagpakadalubhasa nga po ay tungkol po sa OB gynecology. Ang ating pong bisita ay walang iba kundi si Dr. Maria Crisilda Paz sa Lamilaw, sa Bularse, o si Dr. Crazy. Hi Doc, magandang araw. Hi! Yes. Magandang araw sa inyong lahat. Oo, kamusta ka na Doc? Kamusta dyan sa Bohol, sa Cebu? Matraffic Okay din. naman, mainit. Mainit na mainit. Oo, unlike dito sa Metro Opo, Manila, matraffic. ulan. Oo. Okay, Doc, sige, umpisa na natin. Kasi akala ng mga lalaki, madali lang magbuntis. Pero sa umpisa pa lang nga, yung first trimester pa lang, nararamdaman mo na ang hirap. Yung iba, Doc, hirap sa paglilihi. Bakit nga ba yung iba hirap sa paglilihi, yung iba naman okay lang, parang walk in the park lang yung kanilang first trimester? Yeah, bawat tao kasi o bawat babae, may iba't iba ho kasing kumaga number one notion po sa pregnancy. And at the same time, syempre yung hormones din, iba-iba rin ho tayo. So may ibang mga babae na mas sensitive po sa hormone ng pagbubuntis. So kaya ho, nandun ho yung mga sintomas ho na yung mga tinatawag na early na mga morning sickness, no? Yung hilo, pagsusok no, hindi makakain ng maayos, no? May iba rin naman ho mga pregnant women na hindi ho na-experience yung ganong symptoms. So, depende ho talaga ho yan sa kumbaga dun po sa individual kung ano po yung magiging ano ho niya, risk po niya para ho dun sa mga sintomas ng pregnancy na yun, sa early part ng pregnancy. Pero totoo na, So, swertihan po. oo, So, delikado raw. kumbaga kung may mga taong predisposed na magkaroon ng Mm. Pero totoo, Doc, na delikado nga yung first trimester. kapag ho, definitely po, ma'am. So, kumbaga, may mga other than ho sa mga medical problems ho na associated sa first trimester, meron din pong mga nangyayari po na katulad ho ng miscarriages, no, during the first trimester. So, kaya ho, importante ho talaga that yung mga women ho na desiring to get pregnant or had a positive pregnancy test should come for consultation early talaga. Once they realize na pregnant sila, they should come early. Kasi di ba minsan pinapatagal pa nila pag ano na, ilang buwan na, doon lang sila Hindi na magpa-check up. talaga tiyan. No, it's actually mas kagulatan na. But ano ho, mas better ho talaga when once you realize you're pregnant or you're still trying to get pregnant, maganda ho actively nagpapa-check up na po sa OB. Pero when would you know ba na pregnant ka? Yung bang, kunyari after magniig kayo nung partner mo, no? Kailan ka dapat magpa-test para to know kung na-pregnant ba ako o na-impregnate ba ako? Nabuntis. Usually, di ba ho yung mga babae meron ho yung cycle, no? So, may ibang mga babae na conscious sa cycle nila, na alam nila na dumadating ho yung cycle nila every 28 days or every 30 days, yun. So, alam ho nila. So, kapag ho na-miss na ho nila yung, kuwari, ang expected nila, magkakaroon ho sila for this day. Um, one kapag ho hindi ho kayo dinatnan at nagsususpecho ho kayo na pregnant, you can actually do your pregnancy test by that time.
or kung wari negative pa rin ho yung result, after 1 week, no, nag-check pa rin ho yan ng pregnancy test. So, once ho na mag-positive yung pregnancy test, ano pa lang ho yun, suspetsa pa lang, no? Hindi pa ho yun Hindi pa definite na confirmed. pregnant ka. Ang confirmation po is through ultrasound. So, dapat ho, once mag-positive na ho yung pregnancy test, diretso na ho sa OB para ma-confirm po if pregnant talaga. Okay. May So, mga ano ho kasi, yung mga pregnancy test na nagpo-false positive. parang COVID No? test din. Oo, yung mga Opo. antigen, ganun din. So, ang kailangan pala talaga ay yan na kapag nag-positive ka dun sa kit, hindi ibig sabihin na, yay, buntis na ako. Kailangan talaga pumunta ka sa isang OB-gynecologist to know also kung ilang days na o baka ilang months na yung iyong hindi na buntis pala. Oo. May nakita ko sa internet Lalo na na ho yung mga pasyente na o, yung parang hindi lumalaki yung tiyan nila. Pero yung iba naman sobrang laki. Ano ba yun? Depende sa size ng baby. paano po yun? Oo. Pwede ho. At saka minsan ho, like kunwari pag first pregnancy, medyo firm pa ho yung abdomen. No? Hindi ho nahalata hanggang mag 6 or 7 months eh. Hmm. Pero kapag after na ho, pag naging lax na yung abdomen, no, yung tinatawag namin diastasis recti, no, medyo technical, pero kapag lax na ho yung abdomen, kapag ho second or third na pagbubuntis, minsan kahit 4 months kita na agad eh. So, yun po siya. Oo. So, yung kasi nasanay na siya na boom. Pero pag hindi pa, talagang nag-stretch pa siya paunti-unti. Okay, Doc, pero bakit yung iba hindi Mm. tuloy yung kanilang pregnancy? Kasi na banggit mo nga kanina yung miscarriage, no? Ano ang mga pwedeng dahilan yan ng Mm. pag... Marami actually, no? And majority is tinatawag naming idiopathic or hindi nalalaman kung ano talaga yung reason bakit nag-miscarry. Pero yung iba hong mga reasons na natutukoy ho natin, pwede hong number one, may problema ho talaga yung nabuo, no? Mm. Yung may chromosomal abnormality na hindi compatible for life. Mm. Number two, kapag po meron hong problema ho sa pagkapit, no? Yun yung naririnig ko natin na pagkapit dun sa mattress, no? Pero sa amin ho, ang tawag po dun is luteal defect, no? May problema ho dun sa hormones na nagkikip sa pregnancy. So, Oh. meron din pong ibang factors katulad yung mga autoimmune na problems, no? Hormonal problems ng nanay katulad ho sa thyroid, no? Mm. And infections, yun. Pwede din ho mag-cause ho yun. Pero ang minsan multifactorial, ibig sabihin hindi lang sa isang factor na yun. Minsan patong-patong na factors kaya ho nagkakaroon ng miscarriage. Yun Okay. ho siya. Pero, So, kuwari yes, go ahead, Doc. sige, kuwari nag-miscarry yung women. So, importante ho talaga na may interview with their OB para malaman kung ano yung possible ho na naging risk ng pasyente, bakit ho siya nakunan. Tapos, i-investigahan yun para ma-prevent ho na mag-miscarry ulit sa susunod. Oo. Meron bang Ganun ho, mga yung gagawin. parang health condition na mas malamang na mag-miscarry ka kapag kunyari, yung nga, nag-carry ka na ng child in your tummy? Yung mga Yes po, may mga condition po. Yes, so mm like, So, may mga condition po ang nanay, no? Katulad ng kapag ho may diabetes, no? Overt diabetes. Yung diabetic na ho siya simula pa lang ho. No? Kapag ho may problema ho sa thyroid, yung mga hypothyroid ay mababa ho yung thyroid hormone, mas at risk po sila na hirap magbuntis or kapag nagbuntis nakukunan. No? Syempre, mga autoimmune problems ho, na katulad ho ng antiphospholipid antibody or tinatawag nila APAS, no? oo. Commonly na associate ho doon kapag paulit-ulit na miscarriage. Di yung may mga lupus din, no? O kaya may mga immune system problem, yung parang meron silang kinikill ng sariling Yes, katawan nila, yung oo. sakit nila, mahihirapan din sila magbuntis. Opo, actually, Oo. opo, as ano ho, pero hindi imposible. Kaya Posible pa rin. pong magbuntis. So, importante lang ho talaga.
Mm. kaya pa din ho. Ang importante lang ho is madedetect ho natin early or before pregnancy para ho makakabigay ho tayo ng tamang management para makip yung pregnancy. Okay. You mentioned about APAS. Ano ba yung APAS na yan? Paano nangyayari at sino nagkakaroon ng ganyang kondisyon? So, yung APAS po na tinatawag is yung anti-phospholipid antibody syndrome. So, usually nadedetect po ito, may suspetsa na meron hong APAS kapag ho, nakapag 3 na miscarriages na, no, na less than 10 weeks or 2 months and a half, kapag po preterm ng anak o nag-high blood, na nag-cause na preterm ho ipanganak yung bata, no? So, nagsususpetsya na ho yung doktor ng ganon. So, yung OB ho na nag-handle po dun sa pasyente, kapag ho nagkaroon na ho ng paulit-ulit na pregnancy losses, wino-work up na po namin siya. So, autoimmune problem ho siya. Ibig sabihin, na-atake ng mismong sarili mo, yung cells mo. Mhm. So, yung ganito ho, hindi ho siya namamana. So, ibig sabihin, pwedeng wala ho sa pamilyang may ganon. Ikaw lang yung ganon. Okay. No? Ano ho siya, ang tawag ko namin sporadic, no? Um, pwede ho siya sa kahit sino ho, kahit walang risk factor sa family. So, So, minsan, kuwari, ikaw, hindi mo malalaman na meron ka. until nagkaroon ka na ng repeated miscarriage. Okay, oo. So, ibig Mm-mm. sabihin, hindi So, ka magiging until nagkaroon successful. ka na ng sintomas. Ano ho? Sorry? Hindi ka magiging successful sa Hindi. pagbubuntis if ever na may APAS ka. Yeah. Well, yun ho yung nagiging unang suspetsya pag paulit-ulit na ho yung miscarriages. Kaya ho, kailangan ho sorry. Mm-mm, mm-mm. Kailangan talaga Kailangan Oo. yes, opo. Kapag na-work up na ho yung patient, ginagawa ho kasi ng APAS is nagkakaroon ho ng mga clots, no? Mm. Specifically during pregnancy, nagkakaroon ng clots dun sa mismong inuna ng bata or yung nagsusupply dun sa bata. Kaya ho, umpisa pa lang, yun nga, nawawalan ho ng heartbeat. May buong bata na okay, normal, pero biglang nawawalan ng heartbeat, no? Tapos, um, yun nga ho, nagmamanifest ho ng hypertension kasi ho, compromise na nako-compromise. Kung meron hong mga ganung sintomas dun sa dating pregnancy, yung OB ho, sa kasalukuyan, i-work up niya ho ang pasyente. At hindi lang ho yun ang risk ng pasyente, no? Pwede rin ho magkaroon ho ng mga thrombosis, no? Yung mga thrombosis po na Pwedeng pumutok ba ang mga ugat niya? Ganun ba yun? namumuo ho yung mga Namumuo ang dugo-ugat. dugo. So, hindi lang ho Oo. ugat. Mm. Yes, opo. So, yun din ho yung isa sa mga sintomas ho ng APAS, no, na hindi ho related sa pregnancy. So, kapag may mga gantong history yung pasyente at nagsususpetsya ho tayo, so, nagpapagawa ho tayo ng mga laboratory at pag nag-positive ho sila doon, may treatment naman. So, may Ah, mga pasyente ho na kapag ho na-diagnose na ho sila at nabantayan na ho ang pagbubuntis, nagiging successful naman po ang pregnancy. oh, okay. So, hindi naman ibig sabihin nito na wag ka na magbuntis kasi talagang walang mangyayari. Meron naman pala na solusyon dito sa APAS. May iniinom na gamot dyan, do? Oo. May gamot ba? Yes, may iniinom, ini-inject. So, Ah, siguro oo. nakikita niyo po sa mga Instagram or ano yung mga rainbow babies, no? Pag nagpo-post yung mommy nila, may mga injection around kasi yun yung dami ng injection na Oh, ginawa nila throughout the pregnancy. wow. Ano So, yung yun ho siya. ini-inject? Is that a hormone yung ini-inject? Hindi ho pampalabnaw ng dugo. So lumalapot kasi ang dugo ni mommy na merong APAS, kaya kailangan ng pampalabnaw ng Yes. dugo. Pero hindi makakaapekto sa growth o development So, ng baby yung mga ini-inject kay mommy. Hindi naman. Hindi um, makakaapekto sa baby yon. Mm-mm. Dun yung sa, condition ni mommy na apas oo. Yung sa development. ang makaka-apekto Oo. talaga sa baby. So,
So, hindi, walang epekto. Mm. Okay. Anyway, basta't yan, sabi nga ni Doc, mabantayan lang si mommy, no? Maibigay lang yung tamang mga gamot ay maaaring Kapag successful. minsan tinataasan pa ho namin yan, depende ka po, Mm. po kami. Yes, oo. Alam mo, actually, yung sister ko, naka-experience niyan, Tama Doc. po yun. Oo, 3 miscarriages din siya until naging successful siya dun sa fourth. Kaya lang, yun lang ang tanong ko, Dok. Hindi pa delikado na magbuntis ka uli right after na magkaroon ka ng miscarriage? O gaano yung panahon na dapat ipag-intay mo before ka magbubuntis uli after a miscarriage? Ano ba ang tamang panahon? Ang nire-recommend po sa site would be 6 months ang 6 months pa. pagitan. At least Okay. 6 months po. Opo, months. Para ho makarecover din yung mommy, no? So, yun po yung ina-advise po natin, 6 months. Pero minsan, may mga nagbubuntis pa rin within 6 months, no? Yes, nagmamadali. So, common po yun. Oo. Gusto makabuo na uli Common po agad. yun. So, Oo. Mm-mm. pero yun ho, ang importante ho, basta ang general rule, once you know that you're pregnant, pa-check up po agad sa WHO. Of course, oo. Pero bakit yung iba nagde-develop ng pagtaas ng blood sugar at saka nga pagtaas ng presyon ng dugo kung kailan sila pregnant, samantalang before daw they got pregnant, wala naman silang ganong kondisyon. May Oo, kinalaman ba no? age sila? Um, so, yung kung ano, so meron yung tinatawag na high blood habang nagbubuntis at diabetes habang nagbubuntis, no? So, dun muna tayo siguro sa high blood sa pagbubuntis. So, ito yung mga nangyayari ho na pagtaas ng blood pressure after 5 months ng pregnancy. So, Mm-mm. kapag ho less than 5 months, ang iniisip po natin nun is matagal na ho yung pag-high blood, no? Pero kapag more than 5 months na ho, no, ibig sabihin, yung pagbubuntis ho, yung nag-cause na mag-high blood yung pasyente Mm. o yung nanay. Mm-mm. That is because yung pong nagko-cause ng high blood is yung placenta, Ah, no? So yung problema ho kapag ho nag-implant yung placenta ho sa nanay at hindi ho maganda ang pagkaka-remodel ng mga vessels, no, nagiging masikip, no, and after 5 months magmamanifest ho siya ng pagtaas ng blood pressure ng nanay para ho makapasok dun sa masisikip na ugat na yun at makarating kay baby yung nutrisyon. So mhm. actually parang kung ano ho siya, kung compensatory or yung parang um, in effect of nung masisikip ho na ugat. Kaya ho kailangan taasan ng pressure ng nanay. Ang problema lang ho dun sa pagtaas ng blood pressure ho ng nanay is syempre nakaka-affect Mm-mm. rin ho yun sa organs ng nanay, no? Mm. Kidneys. Kapag ho naapektuhan na ho yun, tinatawag ho namin na pre-eclampsia. Mm-mm. So, yung pre-eclampsia, pangit ho yun na high blood sa buntis, no? So, ano yung mga reason kung bakit ho nagkakaroon o ano yung mga risk factor ng nanay, no? So, number one, kapag ho first pregnancy, Yeah. no? Pangalawa po, pag may family history, no, ng high blood, especially kapag ho yung nanay ng pasyente or yung kapatid na pasyente ng babae, nag-high blood din nung buntis sila, Mhm. Mm. no? Tapos kapag ho um, first partner, so minsan um, kapag una ho yung partner nung pasyente or may bago hong partner nagmamanifest ho ng high blood. Kasama na rin ho yung syempre yung ibang interest, yung mga ibang characteristic ng pasyente katulad ng obesity, advanced age ng mommy, no, more than 35 years old. Mm. So yun ho yung mga possible risks ng pasyente. So Mm. yung yun hong high blood sa buntis, nakakatukoy kami ng risk factor ng pasyente. Oo. And ang maganda ho sa ngayon, may mga means na po tayo para ma-prevent yung high blood sa buntis. Pwedeng i-prevent. So, Okay. Mm. yes po. Kapag ho sa unang check-up pa lang ng pasyente, nakakita na po kami ng mga risk factor ng pasyente na nako pag may positive na ganito ang history ng pasyente.
makakapagbigay ho kami ng gamot para ho ma-prevent na mag-high blood siya. Or kung mag-high blood man siya, mag-high blood siya patapos na yung pregnancy para malaki na si baby. Mm. At hindi na magkakaroon ho ng komplikasyon na kailangan ipanganak si baby ng maaga. Mm. So may mga ganun na hong advancement ngayon sa maternal care. So yun ho yung sa high blood sa buntis. Doon naman ho sa diabetes, sige po. Pero yung ano, yung sa high blood sa buntis, So doon naman, yung iniinom nilang gamot, hindi ba yun nakakaapekto doon kay baby? Walang effect naman sa kanyang opo, masama. Oo. Walang bad effect. Oo, kay baby. hindi naman po, opo, hindi, Okay. wala naman po, opo. Oo. Pati sa development. So, yung pong gamot, Mm-mm. yes po, opo. Mm-mm. So, So, actually, ang tawag, magugulat ho kayo kung ano siya, kung anong gamot siya. ano daw? Ang gamot ho is aspirin. Aspirin lang. Yung aspirin, aspilec. Oh, okay. Opo. Yun ho actually, yun ho ang wonder drug ho Wonder drug ngayon sa talaga yung maternal pang-save. care kasi Oo, nga ho, tsaka pang-save sa lahat. matagal, Diba? matagal na ho siya, no? Pero yun ho, nalaman ho sa mga pag-aaral, mga recent lang ho yan, no? Na kapag ho, nag-start ho ng Mm-mm. Yung aspirin sa tao o sa mga pasyente na risk po na mag-high blood is nape-prevent po na mag-high blood or yung pangit na high blood sa buntis so yung tinatawag na pre-eclampsia. okay. So, Yung yun ho pre-eclampsia, yung isa pwede hong advice. maging dahilan ng miscarriage yan. Yung pre-eclampsia. Pwede Yung pre-eclampsia po kasi occurs after 5 months. So, technically, hindi na ho siya miscarriage. Pwede ho siya mag-cause ng preterm birth. Manganak yung ho ng maaga kulang lang. sa buwan. Maaga lang na manganganak. Oo, yung nga, yung mga Yes. kulang sa buwan. Okay. So, yung gestational Mm-mm. diabetes naman, Doc, bakit? Merong mga, kung kailan pregnant, tsaka tumaas daw yung kanilang sugar. Dahil ba doon sa pinaglikihan nila? Sobrahan po nung first trimester. Pero, joking aside po, yung diabetes ho sa buntis, talaga hong common sa Pilipino. Oh, No? okay. So, kaya nga ho, yes po, nagre-recommend na ho ang ating society na early pa lang, sa first trimester pa lang, mag-screen na po kami kung tumataas ang blood sugar ng nanay. Mhm. So, isa pong mga risk factors naman po sa pagtaas ng sugar would be syempre Pinoy. Oo. So, Filipino na lahi, Mm-mm. no? Kapag ho meron hong history na ho na nagtataas yung sugar before, no? Yung mga um, borderline diabetic, no? Yung Mm-mm. mga nagkakaroon ho ng polycystic ovarian syndrome, no? Mga risk factor po yan na mag-diabetes sila. And then, syempre, kasama na ho yung obesity, no? Kasama na ho yun. So, kapag ho, sa first trimester, nag-screen na ho kami, pumasa, normal ho siya. Mm-mm. Sa second trimester, at 6 months, nag-screen po kami uli. No? The reason for that is kasi kapag mature na yung placenta or nag-implant na yung placenta, nagsisecrete ho siya ng mga hormones, no? Para ho sa growth ng baby. Mm. No? Mm. Which is yun po yung normal. Normal po yun. Pero minsan may mga mommies na sensitive po dun sa mga hormones na yun. So nagiging insulin resistant po sila. Ibig sabihin hindi ho gumagana yung insulin dahil dun sa mga hormone nila. So ang tendency, yung sugar, hindi po napapasok sa mga tissues ng nanay, naiiwan po dun sa dugo. So kaya Mm-mm. ho pag na-check ho siya, mataas po ang sugar. Oh, okay. So, chinecheck ho namin yan at 6 months, chinecheck din ho namin yan at 8 months, no? Or kung may mga sintomas ho na nagda-diabetic ang nanay, katulad ng mataba yung baby pag sa ultrasound or madaming tubig yung baby sa ultrasound. So, ano ho siya, um, all throughout the Mm-mm. pregnancy, chinecheck ho namin, lalo na kung Pinay ang nanay. Kasi nga ho, mataas po tayo sa carbs kumain. Kasama po talaga, kumbaga, staple food natin ang rice. So, talagang at risk po talaga tayo. So, dapat talaga i-diet si mommy kapag siya ay buntis. Tama ba yun? Wag daw palakihin si baby ng masyado sa tiyan.
Kapag ho kasi nagpapa-check up po ang nanay, meron ho kaming titingnan ho namin yung weight ng nanay, tapos depende ho sa timbang ng nanay kung ano lang ho yung timbang na dapat mag-gain niya during pregnancy. Mm-mm. So kunwari, normal weight si mommy, dapat 11 to 15 kilograms lang for the whole pregnancy. Ganun ho siya. So, hindi naman technically wag papatabain si baby, no? Kasi hindi naman din natin makokontrol yun. But more of yung weight gain ng mommy, yun dapat within that range lang para mape-prevent ko yung high blood, diabetes, no? Mape-prevent ko yung iba pa hong mga um, complications na pwedeng mangyari during pregnancy. Okay. So ito, ang madalas ding itanong, pwede raw ba na makipagniig pa rin ang isang babaeng buntis na? Pwede pa rin daw ba ang Mm. sex? Hot topic po talaga. Hot topic po talaga yan. Pero actually, wala naman pong wala naman hindi naman ho pinagbabawal ang intercourse during pregnancy, no. Mm-mm. Sinasabi lang ho na kapag may mga sintomas na ng preterm labor, katulad ho ng pagsakit ho ng tiyan or kaya spotting, bleeding, so dun po dinidiscourage muna. Kasi kailangan ho munang ma-check kung ano po yung mga factors kung bakit may ganong sintomas bago ho magkaroon uli ng intercourse, no. Then syempre importante din sa syempre intercourse kung comfortable din yung mommy, no. Comfortable din yung daddy doing the act, no. Kasi syempre kapag mas malaki na yun siya, medyo mas mahirap po yung mahirap po Yung yung posisyon. pero kung Yung nga lang ang pagtulog ni tanong mami, po is hirap na siya di ba? Yung malaman kung saan ka gigilid eh. so totoo naman po yun, no? Pero yun nga ho, kumbaga hindi ho siya pinagbabawal. Basta ho, iko-consulta nyo rin ho dun sa doktor ho ninyo na kung basta makita niya na clear naman ho si mommy, wala hong problema, no? Wala naman hong, hindi naman ho siya ipagbabawal sa inyo. Ayan. So, Doc, yung mga tagapakinig at tagapanood natin ngayon, baka gusto nila na magpa-online consultation sa'yo. Pwede ba yon? Kahit nasaan sila, pwede Yes magpa-consult ho. online. Oo. Yes ho, meron ho tayong online consultation. Follow nyo lang po kami sa FB page namin, Chrissy MD Bohol. Crazy. Meron po tayong online consultation. Mm-mm. Crazy. K-R-I-Z-Z-I-E. Tama ba, Doc? Mm-mm. Yes po. Yes, ma'am. Yes po. Dr. Crazy, online Bohol. Ayan, hanapin niyo po yan sa Facebook. And of course, yung mga gustong pumunta sa iyo diretso dyan sa Bohol, anong clinic mo, Doc? Saan? May clinic? Nasa Toralba Street lang ho kami sa Tagbilaran. Opo, meron po tayong clinic sa Toralba Street, Tagbilaran City. Ayun. Doc, naku, thank you so much ha. At baka mayroon ka pang gustong ibilin o ipahayag sa ating mga manonood ngayon. Ito ang iyong pagkakataon. Okay. So siguro para i-summarize lang ho lahat, no. So definitely meron ho tayong tinatawag na high-risk pregnancy, no? Ito po yung mga pregnancy na may mga komplikasyon na ho or meron na ho mga risk factor ang nanay bago pa lang ho magbuntis, no? Napaka-importante ho na kung gusto ho niyo magbuntis, importante ho na habang ginugusto nyo pa lang, no? Habang nagpaplano pa lang kayo magbuntis or kapag po nabuntis na, importante ho na magpa-check up ho agad kayo sa inyong OB para ho mababantayan ho kayo and in turn, magiging successful po ang pregnancy ho ninyo. Tandaan ho ninyo, ngayon ho marami na hong advancement sa medisina, no, na makakatulong po sa inyo. So kung yung mga pasyente naman ho na nagkaroon ho ng heartbreak, no, dun sa dati ho ninyong pregnancy, wag ho kayo mag-alala kasi kapag ho makita ho yung mga risk factor ho ninyo, masusubukan ho na i-prevent ho yung mga komplikasyon na yun sa future or do sa present na pregnancy ho ninyo. So ang keyword lang ho talaga is early consultation para ho prevention is better than cure. Yes, si Dr. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yes, Dr. Crazy Sabornasi po, isa pong OB-gynecologist mula po dyan sa Bohol. At mga kaibigan, tandaan, basta po sa inyong mga
Nais na malaman tungkol sa kalusugan dito lang po sa Radyo Klinika sa PHLV Radio. Ako po si Marupa Hatisarne.